Marami sa atin na nakakita ng malalaking cargo ship sa dagat. Pero alam niyo ba na sa loob nito ay may isang napaka-strict at organized na hierarchy? Para itong isang kaharian, may sariling batas, sariling schedule, at bawat isa ay may tungkuling ginagampanan para makarating ang kargamento ng ligtas. Ngayong araw, hihimayin natin ang tatlong pangunahing departamento sa barko, ang deck, ang engine at ang galley mula sa pinakamataas na officer hanggang sa entry-level positions, pati na ang ating mga specialist gaya ng fitter at electrician. Kung balak mo mag-abroad o gusto mo lang malaman kung ano ang ginagawa ni Papa, Mama o ni Kuya at Ate sa barko, para sa iyo ang video na to. So what's you're waiting for? Isuot na ang inyong coveralls sa safety shoes. Simulan natin sa deck department, ang puwersa sa labas ng barko. Dito sa labas, sasalubong sa iyo ang hampas ng hangin, talsik ng alat ng dagat, at ang walang katapusang abot tanaw. Ito ang teritoryo ng deck o kubyerta. So start tayo sa ratings or entry level to skilled. Una, ang deck trainee or cadet. Sila ang susunod na henerasyon ng mga opisyal sa barko, ang ating mga kadete. Nandito sila para mag-OJT at makompleto ang required na 12 months of sea service. Para silang anino ng mga officers. Kung nasaan ang aksyon, nandun sila para mag-observe at matuto. Ang trabaho nila, lahat, mula sa pag-aaral ng navigation hanggang sa bakbakan sa maintenance. Pagdating naman sa kita, allowance ang tamang tawag dito at hindi sahod. Nakaraniwan naglalaro sa $400 hanggang $800 each month. Next, ang ordinary seaman or OS. Sila ang unang sumasalubong sa hagupit ng panahon. Kung nakikita mo makintab at walang kalawang ang barko, dugo at pawis ng OS ang nandoon. Sila ang all-around heavy lifters. Mag-grind ng kalawang, magpintura sa ilalim ng sikat ng araw, at maglinis ng cargo holds. Dito sa posisyong ito, hinuhubog ang tunay na tibay at disiplina ng isang seaman. Ang sahod nila, nag-range ng $1,100 to $1,600. Next, ang able seaman or AB. Kapag medyo hasana ang isang seaman, umaakyat siya bilang AB. Sila ang may hawak ng timon kapag kailangan ng manual steering sa masisikip na daanan. Sila rin ang mga bida sa mooring operations, ang mga humahawak sa naglalakihang lubid kapag dumaong o aalis ang barko sa pier, mapanganib, mabigat, at nangangailangan ng matinding focus. Ang sahod nila, $1,600 to $2,200 depende pa sa klase ng barko. Next, ang bosun. Siya ang tinatawag na foreman o ang pinuno ng mga ratings. Kung ang chipmate ang utak sa deck, si bosun ang braso. Siya ang maagang gumigising para magplano, mag-inspect at mag-assign ng trabaho sa mga OS at AB. Kapag may utos ang opisyal, kay bosun muna dadaan para masigurong pulido ang trabaho. Ang sahod niya ay nag-range ng $2,500 to $3,500 each month. Umakyat naman tayo sa bridge o ang tulay. Dito, tahimik, air-conditioned, at puno ng mga radar, screen at bintana nakaharap sa karagatan. Ito ang utak ng barko. Unahin natin ang isa sa pinakamahusay na opisyal, ang third officer. Usually, sila ang safety officer. Responsibilidad nila ang life-saving appliances or LSA at firefighting appliances or FFA. Sila nag-check kung gumagana ang lahat ng fire extinguishers, lifeboats at life jackets. Pagdating sa navigation watch, sila ang madalas duty mula 8 AM to 12 PM. Ang sahod nila ay nasa $3,500 to $4,500. Next on our list, second officer. Siya naman ang ating navigating officer. Bago pa man umalis ang barko, iginuguhit na niya ang passage plan o eksaktong ruta sa mapa para iwasan ang mga mabababaw na bahagi at bagyo. Siya rin ang nag-aalaga sa mga high-tech na navigation equipment at madalas, siya rin ang tumatayong medical officer o doktor ng crew kapag may nagkakasakit sa laot. Ang duty watch niya ay 12 PM hanggang 4 PM. Ang sahod niya, nag-range ng $4,500 to $6,500 every month. Next, chief officer. Ang executive officer o kanang kamay ng kapitan. Halos hindi na natutulog ang taong ito dahil sa bigat ng responsibilidad. Siya ang utak sa likod ng kargamento. Siya ang nagpaplano kung paano ikakarga at ibababa ang libu-libong toneladang kargamento nang hindi nababali o lumulubog ang barko. Siya rin ang pinuno sa deck maintenance at security. Ang pamatay niyang duty watch ay mula 4 AM hanggang 8 AM. Ang sahod niya nag-range ng $9,000 to $13,000 every month. Next, ang captain o ang master, the overall commander. Hindi siya technically officer lang, siya ang representative ng ship owner at ng flag state. Lahat ng decision, legal man o emergency ay nasa balikat niya. Siya ang ultimate authority on board. Ang sahod ng isang kapitan ay pwedeng umabot ng $12,000 hanggang $15,000 o higit pa. Dumako naman tayo sa basement o ang engine room. Dito matatagpuan ang puso ng barko. Maingay, mainit at punong-puno ng pagmamahal, grasa. Pero dito galing ang buhay ng barko. Kung walang engine department,
nakatambay lang tayo sa gitna ng dagat. Una sa listahan at di papauli, engine trainee o cadet. Katulad ng deck cadet, sila ang apprentice sa makina, tulong sa maintenance at pag-unawa sa plumbing at electrical systems ng barko. May allowance sila na $400 to $800 each month. Sunod, ang wiper, the entry-level position. Trabaho nilang panatiling malinis ang engine room, pinupunasan ang mga tulo ng langis at tumutulong sa mga basic course. Ang sahod nila ay nag-range ng $1,100 to $1,500 every month. Sunod, ang oiler or motorman. Sila ang mga frontliner sa ilalim. Habang umatungal ang dambuhalang makina, makikita mo silang may hawak ng temperature gun at logbook. Tinitingnan ng mga pressure gauge, nagdadagdag ng langis, at katuwang sa pag-overhaul ng mga auxiliary engines at generators. Ang sahod nila ay nag-range ng $1,600 to $2,200 each month. Bukod sa mga engineers at motorman, meron tayong tinatawag na mga technical specialist. Sila ang mga experts sa kanilang sariling field at napakalaki ng tulong nila sa maintenance. Una sa listahan, ang fitter. Siya ang ironman ng barko. Sa loob ng kanyang workshop na puno ng lot machine at welding tools, kaya niyang buhayin ang mga patay na bakal. Kapag may pumutok na tubo sa ilalim o may nabasag na bracket sa deck, si fitter ang bida na magkakat, mag-grind at mag-weld para maibalik sa normal na operasyon. Ang sahod niya ay nag-range ng $2,500 to $3,800 per month. Sunod, ang electrotechnical officer, ETO o electrician. Sa mga modernong barko na halos pinapatakbo na ng mga computer at sensors, si ETO ang tagasagip. Mula sa dambuhalang generators na nagbibigay ng kuryente sa buong barko hanggang sa mga alarm systems, control panels at maging ang bumbilya sa cabin mo, siya ang nagko-troubleshoot kapag nagka-error o may nag-grounded. Sahod niya ay nag-range ng $5,000 hanggang $8,000 per month. Next, punta naman tayo sa ating mga licensed engineers. Unahin natin dyan si port engineer. Si 4E ang karaniwang may hawak ng mga pumps, air compressors at purifiers. At siya rin ang nakatuto kapag nagkakarga ng fuel o crudo. Ang sahod niya ay nag-range sa $3,500 to $4,800 every month. Next, punta naman tayo kay third engineer. Si third engineer naman ang nakatutok sa auxiliary engines o generator at sa boiler system. Siya ang dahilan kung bakit may kuryente at may mainit na tubig pangligo ang crew. Ang sahod niya ay nag-range ng $4,500 to $6,000. Next, second engineer. Siya ang tinatawag na worker bee. Kung gaano kabigat ang trabaho ni chipmate sa deck, ganun din kay second engineer sa ilalim. Siya ang nag-aasin ng trabaho sa mga wiper, oiler at fitter. Siya ang direct supervisor sa lahat ng repairs at overhaul. At kailangan niyang tiyakin na bawat tornilyo at parameter ng main engine ay perpekto. Ang sahod niya ay nag-range ng $9,000 to $13,000 every month. Siyempre hindi mawawala ang ating chief engineer, ang overall head ng engine department. Hindi siya masyadong hands-on sa grasa, pero sa kanya ang lahat ng paperwork at planning. Siya ang responsable sa fuel consumption, budget at compliance sa environmental laws. Ang sahod niya ay nag-range ng $11,000 to $15,000 every month. Siyempre, bago tayo matapos, pumasok naman tayo sa lugar kung saan nanggagaling ang pinakamasarap na amoy sa barko, ang galley o kusina. Dito nagtatrabaho ang steward department, ang grupong bumubuhay sa lakas ng buong crew. Unahin natin si messman, ang tumutulong sa paglilinis ng mess hall at pag-serve ng pagkain. Ang sahod niya ay nag-range ng $1,000 to $1,600 every month. Siyempre hindi mawawala ang mayor natin sa barko, si chief cook, ang master ng kusina. Siya ang nagpaplano ng menu at nagluluto ng masusustansyang pagkain para sa buong crew. Isipin mo, kung bad trip ang luto ni chief cook, bad trip ang buong barko. Ang sahod ni chief cook ay nag-range ng $2,200 to $3,500 each month. Mula sa pinakamataas sa palapag ng bridge hanggang sa kailaliman ng engine room, kitang-kita natin na walang maliit na posisyon sa barko. Para itong higanting puzzle, kapag may isang perasong nawala, hindi tatakbo ang buong operasyon. Kung walang electrician, magdidilim at hihinto ang automation. Kung walang fitter, babain tayo sa sirang tubo. Kung walang cook, mawawalan ng lakas ang crew. At kung walang mga opisyal, maliligaw tayo sa lawak ng karagatan. Ang tagumpay ng bawat paglalakbay ng cargo ship ay hindi dahil sa galing ng iisang tao, kundi dahil sa matinding teamwork. Hindi lang ito basta trabaho, ito ay pakikipagsapalaran sa gitna ng kawalan na nangangailangan ng tapang, talino at tiyaga. Ngayong alam mo na ang kwento sa likod ng bawat rang at sahod, masahangaan mo ang sakripisyo ng ating mga kababayang seafarers.
Kung nakaabot ka sa dulo ng kwento nating to, mag-comment ka naman sa ibaba kung taga saan ka para malaman natin kung saang sulok ng mundo nakarating ang video na to. Huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share ang video para sa mga susunod pa nating kwentuhan. Hanggang sa susunod na biyahe, kabaro, ingat at smooth sailing!